Hindi pa kailanman nakaramdam si Nightingale ng ganitong kalaking pagsisisi at pagkakasala. Akala niya, basta't nasa tabi niya si Roland, walang makakapinsala sa kanya. Ngunit ngayon, si Roland ay nakahiga sa kama, walang kahit isang sugat sa labas, ngunit ilang araw na rin itong walang malay. Hindi naniniwala si Nightingale sa mga Diyos, ngunit nananalangin siya na magising si Roland, handa siyang ayalay ang lahat para lang mangyari yun. Binuksan ni Lightning ang pinto at nakita si Nightingale na nakaupo sa tabi ng kama ni Roland. Ipinaalam ni Lightning na nagising na ang Pure One ng simbahan. Narinig ito ni Nightingale, at napuno ng intensyong pumatay ang kanyang mga mata habang sumusunod kay Lightning. Tinawag din si Agatha. Pinapanood ni Ash at Lightning ang Pure One. Nang magising ito, sinabi nito sa lahat na wala sa kanyang epekto ang bilangguan na gawa sa Judgment Stone. Nakaupo si Isabela nang walang galaw sa paanan ng kama, ang mukha ay puno ng alikabok, at nakasuot pa rin ng maduming damit ng simbahan. Bago pa man makapagtanong si Nightingale, nagsalita si Isabela. Tila nabigo si Zero. Malamig na tinignan ni Nightingale si Isabela, ngunit tila hindi pinansin ni Isabela ang intensyong pumatay sa mga mata ni Nightingale at dahan daw ang sinabing sasabihin niya ang lahat ng alam niya. Nagulat si Nightingale sa saloobin ng Pure One dahil nakikita niyang taos-puso ang mga salita ni Isabela. Una, ipinaliwanag ni Isabela ang kanyang mga kakayahan. Maaari niyang alisin ang epekto ng Judgment Stone, ngunit wala siyang ibang kapangyarihan. Noon lang naintindihan ng lahat kung bakit biglang tumigil sa paggana ang Judgment Stone na suot ni Roland. Pumikit si Isabela, nararamdaman ang pagsisisi dahil hindi niya napigilan si Zero dahil nabulag siya sa kanyang paniniwalang siya ang paboritong anak ng Diyos. Ngayon lang naunawaan ng tatlo na ang tunay na salarin sa pag-atake kay Roland ay ang bagong papa ng simbahan, si Zero, na may kakayahang Soul Battlefield. Ipinaliwanag ni Isabela na ang Soul Battlefield ay isang labanan ng espiritu at kalooban, kung saan ang talo ay mawawalan ng lahat, maging ng buhay. Mula nang magising si Zero, nakalaban na niya ang 1,000 kalaban sa Soul Battlefield ng walang talo, nilalamon ng mga kaluluwa ng mga mortal at mga mangkukulam. Sa pamamagitan nito, nakukuha niya ang kanilang mga alaala, kaalaman, at mahabang buhay, na nagbigay kay Zero ng 200 taong buhay. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Isabela na matatalo si Zero ng isang mortal na hari. Nang marinig ito, tinanong ni Nightingale kung bakit nasa koma pa rin si Roland kung natalo na si Zero. Hindi alam ni Isabela ang sagot, ngunit sigurado siya na natalo si Zero. Dahil hindi pa niya nakikitang matalo si Zero noon, marahil ay hindi kayang tanggapin ni Roland ang napakaraming alaala, na siyang dahilan ng pagkawala niya ng malay. Nag-aalala si Nightingale sa narinig. Kung nasipsip ni Roland ang lahat ng alaalang iyon, ano ang mangyayari sa kanya? Aling alaala ang mas malakas? Ang alaala ng isang purong nilalang na nagsilbi sa simbahan sa loob ng 200 taon, o ang 20 taon niyang buhay bilang isang prinsipe? Madyay gising ba si Roland bilang siya pa rin? At gaano katagal ito? Dahil sa maraming tanong, halos hindi na makontrol ni Nightingale ang kanyang emosyon. Naramdaman ni Agatha ang pagbabago ng mood ni Nightingale at unti-unting inilipat ang usapan sa kasaysayan ng simbahan at ng Federation. Sinabi ni Isabela na kahit na binago ang sulat na ipinadala kay Roland, ang mga detalye tungkol sa isang kaharian ng mga mangkukulam at mga demonyo 400 taon na ang nakalilipas ay totoo. Umiling si Agatha at sinabi kay Isabela na walang halaga sa kanila ang impormasyong iyon. Bumantong hininga si Isabela. Akala niya ay hindi naniniwala si Agatha sa kanya. Gayunpaman, nang sabihin ni Agatha na siya ay isang mangkukulam mula sa Federation 400 taon na ang nakalilipas, nagulat si Isabela. Ipinaliwanag ni Agatha na nasaksihan niya ang pagbagsak ng Tekira at pinangunahan na ni Roland ang laban-laban sa mga demonyo ngayon. Ang gusto talaga malaman ni Agatha ay kung paano naging simbahan ang Federation. Pagkatapos ng ilang sandali, inayos ni Isabela ang kanyang mga iniisip at ipinaliwanag na ayon sa mga makasaysayang tala, nagkaroon ng isang digmaang sibil sa loob ng Federation habang tumatakas sila pagkatapos ng pagbagsak ng Tekira, na naghati sa kanila sa 2 grupo. Ang isang grupo ay pumasok sa mga labirintong buhos sa mga bundok, habang ang isa naman ay minana ang kalooban ni Acres at nanirahan sa Hermes, kalaunan ay itinatag ang simbahan.
Kumunot ang noo ni Agatha, sa tingin niya ay hanggal ang pagsisimula ng isang digmaang sibil habang tumatakas, isang kilos na parang pagpapakamatay. Dahan-daang inilahad ni Isabela ang mga pangyayari ayon sa nakasulat sa mga makasaysayang teksto. Nauunawaan ni Agatha ang mga pangyayari sa simbahan. Akala niya ay hanggal ang digmaang sibil. Dahil sa digmaang sibil, malaki ang nawala sa Federation, nawalan sila ng dalawang transcendent witches na nasa pinakamataas na posisyon noon, na naging dahilan ng tuluyang paghihiwalay ng mga mangkukulam sa grupo ng mga mortal. Ang grupong kalaunan ay naging simbahan ay nagsimulang manghunt sa mga non-combat witches na hindi nasa kanilang panig. Sa pamamagitan nito, mapapatahimik ng simbahan ang nakaraan nito. Dahil sa digmaang sibil na ito, nakatakas ang mga mortal sa kontrol ng Federation at itinatag ang 4 na malalaking kaharian, na naging dahilan ng malaking pagbawas sa bilang ng Judgment Army. Napuot si Nightingale sa mga ganoong gawain. Para itago ang nakaraan, hinuli nila ang mga mangkukulam at gumawa ng walang emosyon na Judgment Army. Wala namang pagmamahal si Isabela sa simbahan, inali niya ang kanyang buong buhay para sa isang layunin lamang, ang talunin ang mga demonyo. Wala siyang pakialam kung sino ang kumokontrol sa kontinente o kung sino ang magiging pinuno, dahil ito rin ang orihinal na layunin ng Federation. Kahit na nabaliw si Zero, ang kanyang kalooban sa pakikipaglaban sa mga demonyo at ang kanyang paniniwala ay mas matatag kaysa sa karamihan, kaya't pinili ni Isabela na manatili sa kanyang tabi at tulungan siya. Nang marinig ang mga salitang ito, nagalit si Nightingale at hinugot ang kanyang dagger. Pinigilan ni Agatha si Nightingale, sinabihan siyang kumalma, at sinabing ang pagpatay sa purong nilalang sa harap nila ay hindi gigising kay Roland. Pagkaraan ng ilang sandali, labag sa loob na tinago ni Nightingale ang kanyang dagger. Habang naghahanda silang umalis, biglang nagsalita si Isabela, sinabi ni Zero na ang prayer room sa tuktok ng santuaryo ay maaaring iharap ang isang tao sa Diyos. Paglabas sa dungeon, sinuntok ni Nightingale ang pader sa galit. Wala pa rin siyang paraan para magising si Roland. Inaliw siya ni Agatha, sinabihan siyang ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya at ngayon ay ang tanging magagawa nila ay maghintay. Iminungkahi ni Agatha na dapat ipaalam sa Witch Union ang sitwasyon. Si Nightingale, na nagpupumilit pigilan ang kanyang galit, ay nagsabi na siya ay gaganti kay Isabela, habang si Agatha ay bumantong hininga at sinabi sa kanya na hanggat hindi niya pinapatay si Isabela, ayos lang, dahil marami pa ring gamit si Isabela. Pagbalik sa silid ni Roland, nakita ni Nightingale si Anna sa tabi niya. Tahimik siyang umatras sa isang sulok, naglaho sa mist, at pumasok sa silid ni Roland. Nilapitan niya ang kama at nakita niya si Anna na hawak ang kanang kamay ni Roland, malumanay na kinakausap siya. Nangako sila sa isa't isa na kung sakaling mamatay si Roland, si Anna ang mamumuno sa mga taong gustong sumunod kay Roland upang ipagpatuloy ang laban-laban sa simbahan hanggang sa katapusan sa Slumbering Island. Si Anna, malumanay na hinahaplos ang mukha ni Roland, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ay nagsabi na buhay pa si Roland, nasa malalim lang na tulog. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, nangako si Anna na hihintayin niya siya, kahit isang araw, isang taon, o isang buhay, nangangakong mananatili sa kanyang tabi upang alagaan siya. Naramdaman ni Nightingale ang matinding sakit sa kanyang dibdib, isang kirot na mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat, habang nakayuko siya, mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib at ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Naramdaman ni Roland ang matinding sakit ng ulo, at ang kanyang malabo na paningin ay unang tumigil sa puting kisame sa itaas. Habang unti-unting lamilinaw ang kanyang paningin, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang lumalaki sa loob niya. Bigla siyang napabangon sa isang hindi pamilyar na paligid, inaasahan na ang laban sa pagitan niya at ni Zero ay patuloy pa rin. Sinubukan niyang ipatawag ang isang RPK para sa pagtatanggol sa sarili at tiningnan si Zero sa paligid, ngunit wala na siya sa rooftop ng paaralan, ito ay isang modernong silid. Ang lugar ay medyo luma ngunit may mga fan, telebisyon, at iba pang modernong electronics at kasangkapan. Mayroon ding ilang magazine sa coffee table na alam ni Roland na hindi niya kailanman bibilhin. Noong mga oras na iyon, ang balita sa telebisyon ay nakakuha ng atensyon ni Roland. Iniulat ng balita na ang isang gusali ng paaralan at ang paligid nito ay ganap na nawasak noong nakaraang gabi. Napanganga siya, halos hindi niya mapaniwalaan ang kanyang mga mata at tainga.
Nagmadaling buksan ang pinto, ang nakita niya sa labas ay ang lawak ng isang modernisadong lungsod. Bigla, may sumigaw sa kanya na umalis sa daan. Tiningnan siya ng isang middle-aged na babae ng walang pasensya, ang kanyang tingin ay nangungutya sa kanyang kasuotan, at doon niya napagtanto na nakasuot lamang siya ng tank top at underwear. Nagmadali si Roland pabalik sa silid at isinara ang pinto ng malakas. Malakas siyang sumigaw. Sa kabila ng kanyang mga sigaw, ang silid ay nanatiling tahimik. Naguluhan, umupo siya sa isang bangko upang isipin ang mga nangyari at alamin kung paano siya makatatakas sa lugar na ito. Hinayla ni Roland ang ilang upuan, itinambak ang mga ito mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit sa isang improvised na tore. Naghanda siyang tumalon mula sa itaas, umaasang maaaring magising siya mula sa kakaibang panaginip na ito o hindi man lang kung hindi siya madyay gising, ang pagbagsak ay hindi masyadong masakit. Habang naghahanda siyang tumalon sa mapanganib na hagdan, narinig niya ang isang boses. Ang tunog ng isang susi na umiikot sa kandado ay nag-echo mula sa labas ng pinto. Paglingon niya, nakita niya ang isang maliit na batang babae na pumapasok. Mga 11 o 12 taong gulang siya, may dalang pulang backpack, at ang kanyang maputi na buhok at mapupulang mata ay agad na nakilala. "Zero!" Sigaw ni Roland, at siya rin ay nagulat nang makita si Roland, ang kanyang pagkagulat ay halata. Ngunit bago pa niya maayos ang sarili sa pagkarinig kay Zero na tinawag siyang Tio, ang mga upuan ay natamba, at siya ay bumagsak ng malakas sa silid. Nang bumalik siya sa kanyang sarili, ang pamilyar na silid ng kanyang kastilyo sa lungsod ng Neverwinter ay bumalik sa paningin. Ang tunog ng isang wooden basin na tumama sa sahig ang nakakuha ng kanyang atensyon. Lumingon siya para makita si Anna na nakatayo na parang nagyelo sa kanyang kinatatayuan, pagkatapos ay sumugod siya palapit sa kanya. Pagkatapos ng mahabang yakap, hinaplos ni Roland ang kanyang pisngi, napansin kung gaano siya pamayat. Ang kanyang payat na figure ay naging mas payat. Huminga ng kanyang banayad na pabango, isang pakiramdam ng mahabang kapayapaan ang napuno sa kanya. "Gaano katagal ako walang malay?" tanong ni Roland. "1 buwan at 22 araw, sagot ni Anna. Nagulat si Roland na malaman na halos 2 buwan siyang walang malay. Nagtaka siya ng malakas kung paano siya nakakain. Ginalaw ang kanyang mga braso, hindi nakakaramdam ng pagkakaiba kaysa dati. Si Anna ay sumandal sa kanyang balikat, ipinaliwanag na si Roland ay walang malay sa halos 2 buwan. Ipinaliwanag niya na ito ang kakayahan ni Nightfall, na nagtanim ng isang binhi ng simbetiko sa loob niya. Ang kailangan lang gawin ni Nightfall ay kumain ng isang extra na bahagi, matatanggap din ni Roland ang nutrisyon. Namangha si Roland sa loob-loob niya na may ganoong kakayahan. Lumingon si Roland kay Anna at nagpasalamat sa pag-aalaga sa kanya sa mga araw na ito. Naramdaman niya na ang kanyang katawan ay malinis pa rin at sariwa. Ibig sabihin ay may naglalaba at nagpapalit ng kanyang damit. Siguradong isang nakakapagod na proseso. Umiling si Anna, itinatapon ang pagsisikap bilang wala kumpara sa ginawa ni Roland para sa kanila. Tinupad ni Roland ang kanyang pangako sa mga mangkukulam, natalo ang simbahan. Sinabi ni Anna na lahat ng tao sa buong unyon ng mangkukulam ay handang gawin ang anumang bagay para kay Roland. Binulong ni Anna na kahit hindi siya, may iba na gustong-gustong alagaan si Roland. Hinawakan ni Roland ang kamay ni Anna, tumingin sa kanyang mga mata, at malumanay na niyakap. Ngumiti si Roland kay Anna, ipinahayag na mas gusto niya ang kanyang pangangalaga kaysa sa iba. Tumagal bago sila maghiwalay, isang pamumula ang namumula sa mga pisngi ni Anna. Dali-dali niyang sinabi na kailangan niyang ipaalam sa lahat, dahil sabik silang lahat na maghintay sa araw na ito. Gusto ni Roland na magpatuloy, ngunit si Anna, nag-aalala, ay nagmungkahi na dapat siyang magpahinga pa. Pinilit ni Roland na malakas ang pakiramdam niya sa lahat ng bahagi ng katawan niya. Tumigil si Anna at tumakbo palayo, sinabing babalik siya agad. Ngumiti si Roland at pagkatapos ay ang kanyang mga saloobin ay bumalik sa maliit na batang babae na nakita niya bago mawalan ng malay. Maaari bang si Zero iyon? Bakit siya tatawag sa kanya ng Tio? Ano ba talaga ang nangyari? Habang nawala siya sa kanyang mga iniisip, ang ingay sa labas ng silid ay lumalakas. Isang grupo ng mga mangkukulam ang sumugod sa silid tulugan, pinaliligiran siya, ginagawang medyo nahihiya si Roland sa ilalim ng kanilang kolektibong tingin.
Humingi siya ng paumanhin sa pagpapaalala sa lahat. Sinubukan ni Agatha na gamitin ang isang magic stone upang subukan ang magic energy ni Roland. Ngunit walang tugon. Sinasabi na tila hindi nakuha ni Roland ang magic energy ni Zero o ang kanyang kakayahan. Nang tanungin kung mayroon siyang mga alaala ni Zero, si Ash ang unang nagsalita. Tinatanong kung paano mapapatunayan na ang Roland na ito ang mismong Roland na kilala nila. Ang boses ni Nightingale ay nagmula sa kabilang panig ng kama, pinatutunayan na siya nga si Roland. Kahit na ang kanyang ekspresyon ay medyo malungkot. Hindi na hinintay ni Lightning na matapos magsalita si Roland, tumalon sa kama at niyakap. Pagkatapos ay sinundan ng ibang mangkukulam ng unyon, at lumapit din si Tilly, malumanay na tinawag siyang kapatid. Hawak ang kamay ni Roland ng may ngiti, mahinahon niyang sinabi. Maligayang pagbabalik, kapatid. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa paggaling ni Roland, at lahat ay nagmadaling puntahan siya. Halata sa kanilang mga mukha ang malaking ginhawa sa kanyang pagbabalik. Si Roland naman ay matalinong hindi nagtanong tungkol sa mga nangyari sa kaharian. Alam niyang ang kanyang mahabang pagkawala ay maaaring nagdulot ng kaguluhan sa bayan ng Neverwinter. Ang kanyang prioridad ngayon ay ang iangat ang kanilang mga espiritu, ipaalam sa lahat na ang kanilang hari ay maayos na. Kinagabihan, isang malaking piging ang ginanap sa loob ng kastilyo, at siniguro ni Roland na mayroong lugaw, karne, at inumin na ipinamahagi sa mga plaza para sa lahat ng mamamayan upang makisaya. Pagkatapos ng piging, bumalik si Roland sa kanyang silid at tinawag si Nightingale. Ngunit walang sumagot. Tinawag ulit ni Roland si Nightingale, sinabing alam niyang nasa silid ito. Noon lamang lumitaw si Nightingale, nakayukong mukha at mababang espiritu. Akmang magpaumanhin siya, ngunit pinigilan siya ni Roland. Ayaw niyang makita itong sinisisi ang sarili, lalo na't siya ay ligtas at walang sugat. Hindi naman ito kasalanan ni Nightingale. Kinuyam ni Nightingale ang kanyang kamao at mahina niyang sinabi na binalaan siya ni Agatha tungkol dito, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, hinayla siya ni Roland palapit sa kanyang dibdib. Ito ang unang pagkakataon na inisyatibo ni Roland na yakapin si Nightingale. Marami siyang inihandang mga nakaaaliw at nakakapanginig na salita, ngunit nang dumating ang oras upang sabihin ang mga ito, biglang tila hindi na kailangan ang mga salita. Alam niyang bago pa siya atakihin ni Zero, handa nang isakripisyo ni Nightingale ang sarili upang protektahan siya. Ano pa ang maaari niyang hingin sa isang taong handang ibigay ang lahat para sa kanya? Maghintay ka lang ng kaunti, bulong niya, kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, haharapin natin ito ng magkasama. Doon, nakarelax ng tuluyan si Nightingale, ang kanyang ekspresyon ay muling naging determinado. Walang pangangailangang ipaliwanag, at pareho nilang alam ang ibig sabihin ni Roland. Okay, bulong ni Nightingale pabalik, tumulo ang mga luha ngunit walang bakas ng kalungkutan sa mga ito. Puro saya at kaligayahan lamang. Pagkaalis ni Nightingale, mahimbing na natulog si Roland, napawi ang kanyang pag-aalala dahil sa inisyatibong ginawa niya sa kanilang relasyon. Ngunit dinala siya ng kanyang tulog pabalik sa mundo ng panaginip. Sa pagkakataong ito, dahil alam na niya kung paano magising sa mundo ng panaginip, mas kalmado ang kanyang pakiramdam. Hinihimas ang bahagyang sakit sa kanyang ulo, lumabas siya ng kanyang silid at nakasalubong ang batang babaeng maputi ang buhok. Walang iba kundi si Zero na lumalabas sa kusina na may hawak na plato. Tiningnan ni Zero si Roland na may halong pagsaway at pag-aalala, tinatanong kung ano ang ginagawa nito kahapon. Tinatawag pa rin siya ni Zero ng tito. Nang tawagin ni Roland ang pangalan ni Zero, inikutan siya ng mata ng batang babae, inilagay ang prutas sa mesa at pinilit siyang kumain ng agahan. Ang kanyang boses ay malambot at mahusay, ang kanyang kasuotan, isang light blue na damit, tulad ng isang batang-bata na halos hindi tumutugma sa imahe ni Zero na pumatay sa kanya ng 5 beses sa battlefield ng Soul, at yumuko upang lumunin siya. Nalilito kung nasaan siya, kinuha ni Roland ang kutsilyo ng prutas sa kusina, pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang. Posible bang isipin niyang saktan ang batang ito? Habang papalapit siya, inangat ni Zero ang kanyang buhok at tinanong si Roland kung ano ang ginawa nito noong nakaraang araw, tinatanong kung nangangaso ba ito ng mga ipi sa kisame. Gumawa ng dahilan si Roland, sinabing sinusubukan lang niyang linisin ang alikabok. Ngumisi si Zero at sinabihan siyang mag-ingat sa susunod, may pag-aalala,
tinanong niya kung okay lang ang ulo nito. Okay lang si Roland. Binanggit din ni Zero na siya ang nag-aasikaso ng lahat ng paglilinis simula nang dumating siya. Napuno ng tanong si Roland tungkol sa ibig niyang sabihin sa simula nang dumating siya, ngunit hindi niya ito tinanong ng malakas. Nakita ang kanyang naguguluhang kilos, inilahad ni Zero ang kanyang kamay, humihingi ng pera para mamili ng grocery para sa araw na iyon. Binanggit ni Zero na walang laman ang ref, at kailangan niyang bumili ng ilang grocery. Automatikong naghanap si Roland sa kanyang sarili ngunit walang nakitang wallet. Napabuntong hininga si Zero, naisip na siguro ay nasira ng kanyang tito ang kanyang utak, nagpout habang itinuro siya sa ikalawang drawer ng bedside table. Tulad ng sinabi niya, nakakita si Roland ng isang malungkot na wallet doon, na, nang buksan, nakita lamang ang 2 banknote. Humingi si Zero ng 20, ngunit binigyan siya ni Roland ng 50. Tiningnan siya ni Zero ng kakaiba, saka isinilid ang pera sa kanyang maliit na purse. Napansin ang isang band-aid na nakabalot sa kanyang daliri, tinanong ni Roland kung ano ang nangyari. Binaliwala lang ni Zero, ipinaliwanag niyang nahiwa ang daliri niya habang pinupulot ang baso, ang parehong baso mula sa tasa na nabasag ni Roland noong nahulog siya. Hindi gaanong nababahala si Zero dito at simpleng isinuot ang kanyang backpack at tumungo sa paaralan. Naguluhan si Roland dahil dapat ay bakasyon ng tag-init ang mga estudyante, ngunit binanggit ni Zero na pupunta siya sa klase ng pagtuturo. Sinulyapan niya ang kanyang tito, kakaiba na nakalimutan ito ng kanyang tito, lumingon siya at saka lumingon, iminumungkahi kay Roland na pumunta sa ospital kung magpapatuloy ang sakit ng ulo nito. Mabilis siyang umalis, nakisama sa 2 ibang babae. Sa ilalim ng hagdan, nagkwekwentuhan at tumatawa habang nawawala sa eskinita. Hinimas ni Roland ang kanyang noo, lalong naging kakaiba ang panaginip na ito. Ang isipin na may mga kaibigan si Zero ay isang kakaibang pangyayari. Habang iniisip niyang sundan sila, bigla siyang natigilan. Isang nakamamangha na babaeng may mahabang buhok, may arko na mga kilay, at isang eye patch ang naglalakad palapit sa kanya. Walang iba kundi si Garcia. Kusang gumalaw ang kamay ni Roland upang itago ang kutsilyo sa kanyang baywang. Ngunit, sinabihan siya ni Garcia na umalis sa kanyang daan. Nagulat si Roland, tinanong niya kung hindi siya nakilala nito. Tumawa ng malamig si Garcia, halatang nandidiri sa kanyang kombinasyon ng tank top at underwear. Ipinapalagay na dahil lang magkapareho sila ng buhok ni Roland ibig sabihin na pwede siyang magpanggap na pamilyar dito. Tiningnan siya ni Roland, lumipat sa gilid upang daanan siya, at saka sinabi, "Ang pangalan mo ay Garcia, tama ba?" Nagdilim ang ekspresyon ng babae, at biglang sumuntok na tumigil mismo sa harap ng mukha ni Roland. Pinagbantaan niya si Roland, sinabi nitong kahit hindi niya alam kung paano niya nalaman ang pangalan niya, babalaan niya itong huwag na siyang guluhin pa. Nang bumalik siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto, doon lang napansin ni Roland ang numero ng kwarto, 0827, ilang pinto lang ang layo mula sa kanya. Habang nakatingin siya sa koridor, isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip niya. Nagsimulang tumakbo si Roland sa koridor, mabilis na nakarating sa apartment number 0899. Nagtaka siya kung ilang residente ang nakatira sa apartment building na ito, tumingin siya sa itaas, at mayroon pang ang mas maraming palapag sa taas. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Zero sa kanya sa Battlefield ng Soul. Sa mahabang panahon, nilalamon ko ang libu-libong mandirigma at mangkukulam, kasama na ang isang pambihirang mangkukulam. Wala kang pagkakataong manalo laban sa akin. Isang nakakatakot na hinala ang nagpapawis kay Roland. Posible bang ang mga nakatira sa lugar na ito ay lahat ng mga nahulog sa Battlefield ng Soul? At ngayon, naging isa na rin ba si Zero sa kanila?